A few weeks ago, commuters in Metro Manila and in some areas outside went through another agonizing day with the shortage of jeepneys plying the routes. Members of some jeepney organizations decided to call a transport strike to protest what some in the DOTR call as the inevitable jeepney modernization plan. In this edition of Motoring Today, we have on Motoring Forum the National Vice President of one of the biggest jeepney operators and drivers groups. We hope to get from him some insights into what jeepney drivers and operators feel regarding the government's jeepney modernization plan. We have with us Mr. Jojo Martin. Kumusta na, Jojo, and welcome to Motoring Today. Yes, isang pinagpalang araw sa ating mga kasama. Unang-una kay Sir Boots, kamusta rin sa ating mga taga-subaybay at tumatangkilik sa ating programang Motoring Today. Ngayong June lamang ay nilaunch ng Department of Transportation at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Public Utility Vehicle or PUV Modernization Program. Ano ba ang inyong reaksyon nang una ninyong itong marinig? Well, first and foremost, ang Pasang Mazda sa aming hanay, kami po ay 100% na sumusuporta rito sa modernization program. It's just because, unang-una, sa pamamaraan na ito, may itataas natin ang antas ng pamumuhay ng ating operators, ang pamumuhay ng ating mga drivers. Pangalawa, ang ating mga imo-modernize na jeep ay magiging environmental friendly. At higit sa lahat, yung public convenience ng ating mga mananakay ay mai-deliver namin sa kanila. Jojo, sa ilalim ng programang ito, kailangan nang i-phase out ang mga PUV na 15 years old at pataas. Ang mga jeep din ay dapat gamitan ng Euro 4 o electric-powered engine. How are you dealing with this considering the cost of new units? Well, yung sinasabi nating modernization, tatlo pong nakapaloob dito. Marami pong magiging choices ang ating mga operators, ating mga kapatid na operators. Unang-una, sa modernization, nakapaloob po dito yung tinatawag nating electric jeep. Meron din po tayong 100% LPG-fed engine. At yung pong pangatlo, yung pong tinatawag nating Euro 4 diesel. It is also using diesel petroleum. So, based naman dun sa ating modernization program, ang ating gobyerno ay nagkaroon ng isang ugnayan sa ang DOF, ang Department of Finance, ang LTFRB at ang DOTR ay nakipag-ugnayan sa ating mga financial agencies na nagkaroon sila ng MOU, yung tinatawag nilang Memorandum of Understanding before, at ito yung nagpirmahan na sila. At base naman dito sa nakapaloob na modernization program na to, ang ating pong mga bangko ay magpapautang sa ating mga maliliit na operator. Initially, maglalabas po sila ng 1 billion para po doon sa first 650 units ng ating mga PUJs. At yun naman pong gagawin ng ating mga maliliit na operator, ang ating mga kapatid sa hanap buhay, yung pong kanilang lumang jeep, i-down payment po nila as down payment para po makapag-modernize at maka-avail po sila nung kanilang choices para doon sa modernization ng jeepney natin. Meron ding mga suggestions na maglagay ng mga CCTV, GPS at yung tinatawag nila na automated fare collection. Sa inyong palagay, kinakailangan ba ang mga ito sa mga bagong unit? Well, alam nyo, once na na-modernize na natin ang ating mga jeepney, ito po ay nakapaloob din dito sa Omnibus Franchising Guideline na ang ating pong gagawing modernization, meron pong ilalagay ditong CCTV, yung GPS na tinatawag natin, at yung tap-in, tap-out, cashless transaction na po. Alam niyo po sa palagay namin sa hanin ng Pasang Mazda, ito pong mga equipment na ito, pag ito'y once na nailagay dyan, unang-unang mapoproteksyonan ho natin ang ating mga kababayan, ang ating mga mananakay. Well, of course, medyo mamiminimize natin yung mga gustong gumawa ng krimen dahil meron tayong CCTV at recorded kung ano man ang gagawin nilang kasamaan. Plus yung GPS naman natin tinatawag na GPS, yun po ay magkakaroon ng isang parang command center na malalaman po ng command center na kung saan na po umiikot ang mga jeepney natin. At the same time po, halimbawa may nasiraan, pupuntahan po ito ng mga technical group at siya po agarang bibigyan ng solusyon para maayos po yung ating mga sasakyan. At yung cashless transaction na po sinasabi natin, yung tap in, tap out po, hindi na po mag-aabutan ng barya ngayon.
All we have to do sa ating mga kababayan po, ito po, ipinaliliwanag namin ng maayos na magkakaroon na po tayo ng card at ito po'y magiging reloadable. Pag sumakay ka po ng jeep, itatap mo lang po ito at pagbaba mo, itatap out mo naman po ito. So, sa mga ganitong pamamaraan, it's about time for a change na kailangan mag-modernize na tayo. At sa mahabang panahon na natin ginamit ang ating mga lumang sasakyan, ng mga surplus, palagay ko naman nandyan naman ang ating gobyerno, kaakibat ng gobyerno para sumuporta rin sa ating mga maliliit na operators. Dagdag pa, Jojo, kailangan ding i-update ang mga transport routes sa ilalim ng Omnibus Franchising Guidelines at ito ay ibabase sa proposal ng local government units. Willing ba kayong mag-cooperate sa gobyerno tungkol sa issue nito? Well, based on the Omnibus Franchise Guideline, meron po tinatawag dito, nakapaloob dito yung route rationalization. Ito po yung pagtatalaga ng ating LTFRB dun sa mga makikipag-ugnayan nila sa mga local governments. Halimbawa po, meron pong isang ruta na sobra-sobra po ang ruta. Ang jeep na bumabiyahe dyan, kung minsan talaga nakikita natin, nagkokosta ng heavy traffics, ito po aayusin at irerevisan nila kung ano lang talaga yung mga dapat na, anong bilang ng sasakyan na dapat nang tumakbo rito. Pangalawa, meron po tayong mga lugar na kulang naman by means of public transport. At ito naman po ay kanilang aayusin at pag-aaralan at kung kailangan magdagdag upang ma-serve natin ang ating mga mananakay, yun po ay gagawin nila. Pangatlo po, meron din po tayong mga lugar na sinasabi nating maraming pasahero but there's no means of public transport. Maglalagay din po sila rito ng bagong ruta. So, natutuwa naman kami sa Hanin ng Pasang Mazda na ilip na po ang moratorium sa PUJ. Mag-o-open na po ng bagong linya ang ating DOTR together with LTFRB para makapag-serve tayo ng maayos sa ating mga mananakay. At isa pa nga rito nakapaloob dito at nananawagan din tayo sa ating local government na naway sila ay maayos at makipag-ugnayan ng tama doon sa ating ahensya ng LTFRB para maibigay nila yung tinatawag nating Public Transport Route Plan. At i-endorse nila ito sa LTFRB at ang LTFRB po, siya din po ang mismo mag-a-approve ng mga prangkisa para po sa atin. Now, meron ding Driver Academy ang DOTR. Kayo ba sa Pasang Mazda ay bukas sa pagpasok dito? Alam niyo po, yung Drivers Academy na yan, that was, ito po yung nilaunch ng LTFRB natin, I think that was 3 months ago. At ongoing po ito at by schedules kami po bumababa rin kami sa aming hanay at nakikipag-ugnayan kami sa aming mga lokal na pamunuan na ito po'y maganda. Yung Drivers Academy po na yan, matagal na pong gusto ng Pasang Mazda gawin yan. At natutuwa kami sa pagkakataong ito dahil nagkaroon ng initiative ang ating gobyerno at ito po'y para dun sa mga driver natin yan. Kung baga tawagin natin yung mga, hindi ko naman inaano, magkaroon ng karagdagang kaalaman ng ating mga drivers at malaman nila kung ano ang responsibilidad ng isang driver ng pampublikong sasakyan na dapat nilang malaman na buhay ang aming dala kaya dapat matino, maayos at matiwasay ang aming paghahanap buhay para sa ating mga kababayan. Tell us, Jojo, paano nyo nakikita ang kondisyon ng trapiko sa Kalakhang, Maynila sa pamamagitan ng PUV Modernization Program na ito ng gobyerno? Well, actually, ang kaso ng ating traffic dito situation sa ating buong NCR is talagang napaka-congested na. But dito naman sa amin, sa hanin ng PUJ, once na matuloy na itong modernization program, maglalagay po ang ating local and national government within national roads or inner roads, magkakaroon po ng mga designated unloading and loading stop na ng mga jeepney. At the same time, may educate din po natin ang ating mga mahal na kababayan, ang ating mga mananakay, na malalaman po nila kung saan ang tamang sakayan at tamang babaan. At nananawagan din po tayo sa ating mga enforcement, national man to o lokal na LGUs, na i-enforce nila yung tamang batas trapiko. At the same time, sa pamamaraang ito, palagay ko ito yung magdudulot ng isang kaluwagan at mababawasan na, at least mababawasan ang traffic congestion sa buong Kamaynilaan. Maraming salamat sa iyong panahon, Jojo. Bilang pagtatapos, meron ba kayong mensahe sa ating mga manonood? Yun nga po, sana po maunawaan ng ating mga mahal na kababayan, higit sa lahat sa hanin ng jeepney, mga kapatid naming operators and drivers, na ito pong modernization program nito ay naway ito po'y unawain,
at ating pag-aralan at kung ano man ang programa ng gobyerno, ang Pasang Mazda po ay nakahanda para tumulong at ibaba sa aming mga pamunuan ng lokal at ipaliwanag sa kanila na kung ano ang ikabubuti nito para sa aming hanap buhay. At well, of course, nagpapasalamat ako kay Sir Butch at sa ating mga kababayan na nanonood ngayon sa pagkakataong ibinigay nyo sa akin ngayon dito sa programang Motoring Today. Mabuhay po kayo at more power po sa ating programa. God bless po. Thank you once again, Jojo. Mr. Jojo Martin, National Vice President for Administration of Pasang Mazda, one of the country's major jeepney drivers and operators groups. Our guest on Motoring Today's Motoring Forum.